Mga kagoy, yung 600 pesos nyo gawin nating napakasarap na pagkain. Ituturo ko sa inyo ang pinakamasarap na recipe ko nang hindi nyo makakalimutan. At kapag interesado kang panoodin ito, patapusin mo hanggang dulo. Kasi kapag napatapos mo to, talagang mapapaluto ka agad ng ganitong luto. Tara, let's G! Umaga pa lang mga kagoy, pumunta na ako kay Auntie Rose para bumili ng parte ng tiyan ng baboy. Pagkakilo nga mga kagoy, umabot na nga ng 600 plus. Bali ang pinagawa ko ay pinachop ko lang siya ng maliliit. Parang style niya ay lempo. Etong gagawin natin mga kagoy ay pwede to panghanda. At nung nakauwi na nga ako ng bahay namin, agad ko nang hiniwa yung sibuyas at bawang. Nagagamitin natin sa pagpapakulo nito. After ko nang maghiwa ng sibuyas at bawang, agad ko nang tinanggal sa plastic tong aking nabiling karne. Syempre para hugasan ito ng maigi para matanggal yung dugo-dugo niya. Pakukuli lang natin ito ng mga 10 to 30 minutes hanggang lumambot ito mga kagoy. Ready ko na rin yung mga kakailangan natin para sa pagpapakulo tulad ng sibuyas, bawang, luya, daon ng laurel, asin at paminta. Agad ko nang nilabas yung aking sirang kasirola. Ito muna yung gagamitin natin dahil hindi pa tayo nakakabili sa palengke. Lalagay lang naman tayo dito na isang tubig ng pichel na wasa. Isa sa pinakamasarap na recipe ko, nabihira ko lang talagang i-share sa inyo mga kagoy. Isa kasi ito sa mga menu na ibebenta ko kapag nagkaroon na ako ng sarili kong negosyo. What I mean, kainan mga tol. Napakamura lang naman ng benta ko pag ganyan. Nasa 99 pesos lang naman mga kagoy. Hindi na masakit sa bulsa, makakakain ka na ng masarap. Sinabi ko nga kanina, pakukuloy nga natin ito ng 10 to 30 minutes. Para mas lalong lumambot, kakailanganin muna natin itong takpan. Para sa ganoon ay mabilis lumambot. At ilang minuto nga mga kagoy, saka naman na kumulutong ating pinapakulong baboy. Pinas-forward ko na nga ito mga tol, tinanggal ko na nga yung pinagpakuluan niya. Palalamigin lang naman natin ito bago natin ito timplahan. Para mas lalong lumamig mga kagoy, binuhusan ko na nga siya ng malamig na tubig. Para hindi na ako mahirapan or mapasok kapag titimplahan ko ito. Ang pagtitimpla lang pala natin dito mga kagoy, maglalagay lang naman tayo dito ng maraming asin hanggang maging salted tong ating baboy. Mga kagoy, kung napapanood nyo itong video na to mga tol, subukan nyo yung ganitong luto. Lalong-lalo na kapag may jowa kayo, ipagluto yun siya ng ganito, panigurado matutuwa yun mga kagoy. After nga natin natimplahan, agad ko nang nilabas yung aking kawali para maumpisa nang maprito ito agad. Naglagay na rin ako ng isang boting mantika dito sa aking kawali. Painitin ko lang to ng 5 to 10 minutes hanggang uminit na to mga kagoy. At after yung minute na nga mga kagoy, saka naman ilalagay natin tong baboy. Ito-toasted lang natin to ng ito-toasted hanggang maging tostado. Para ka lang din naman nagluluto ng chicharong baboy. Pero hindi ito pagluluto kasi lechong kawali. Tinakpan ko na nga rito mga kagoy dahil tumatalsik yung mantika. At tamang pakit nga lang tayo dito habang niluluto nga natin yung ating baboy. Nakakatakot nga lang tanggalin tong ating takip dahil tumatalsik pa yung ating niluluto. Sa bawat luto mga kagoy, dapat maging matapang ka kahit nasasaktan ka. Agoy! At kung umabot ka pa lang sa video tong mga kagoy, paki-comment naman kung anong oras mo napanood itong aking video para alam ko naman kung anong oras mo napapanood yung aking vlog. At syempre paki-comment na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong aking vlog. At kapag ganito na naging itsura niya mga kagoy, pwede na yan. Dahil yung ganyang itsura ay lutong-luto na yan mga kagoy. Kaya tinanggal ko na nga siya sa pinagprituhan niya. Dahil magtitimpla tayo ng napakasarap na sauce natin. Bali, ang una pa natin ginawa dito mga kagoy, nagbalat muna tayo dito ng ating carrot. At saka hiniwa natin ito ng maliliit mga kagoy. Yung sobrang pino ang style niya mga kagoy. Basta pinong-pino. At naghiwa na rin tayo ng sibuyas, bawang natin dito na gagamitin natin sa panggisa. Inilabas ko na nga yung mahiwagang kawali ko dito. At naglagay nga ng konting mantika sa kawali. Bali, ito pala yung kailangan natin para makagawa ng masarap na sauce. Ipagsasabay lang natin itong igigisa itong ating sibuyas, bawang at carrots hanggang maging tostado ito mga kagoy. Haluin lang ng haluin ito ng maigi. At saka maglalagay lang tayo dito ng isang Knorr cubes. Haluin hanggang matunaw. At saka ilalagay naman natin itong Nestle cream natin. Ito ang pampasarap ng ating sauce mga kagoy. At kung nailagay na natin lahat ng Nestle cream mga kagoy, saka mo naman to haluin ng maigi hanggang lahat ng mga sangkap na nilagay natin ay magmix. Naglagay na rin ako dito ng konting paminta at konting asin. Bali meron pala ako nilagay dyan na hindi ko na ipapakita dahil sekreto ko nga lang. Pumunta na nga ako kila Ante Andang para kumuha ng dahon ng saging dahil gagamitin natin ito. Pinainit ko na nga muna itong ating dahon ng saging para matanggal yung bakterya niya. At maganda ang kalalabasan kapag tinanggal natin ito. After nga natin mapainit, saka naman na natin to hatiin sa gitna. O diba, perfect na perfect. Hanggang ganito na maging itsura niya mga kagoy. Ready na yung ating pork creamy sauce na masarap. O tara mga kagoy, umpisahan na natin ng chibugan dito sa bahay namin. Perfect na perfect itong pagkain na to. Sinasabi ko sa inyo, kaya subukan nyo na sa bahay nyo. Unang kain pa lang mga kagoy para ka pumunta ng international. O sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Agoy! Agaylay sa mituay kakanan tayo.